Hello, ang ating pag-aaralan ngayon ay English words, how to read and its meaning. Simulan na natin ang pag-aaral. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay ang mga salita, paano basahin, at ano ang kahulugan. So, unahin natin ang air. 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 Hangin. Ang salita ay air. Pagkabasa ay air. At ang kahulugan ay hangin. Ang pangalawang salita ay ant. Ant. Pagkabasa, ant. At ang ibig sabihin ay tiyahin or tita. Ngayon, gagamitin natin yan sa sentence. Unahin natin ang air. Air o hangin. The air is strong. Ay, hindi. Gamitin blowing. The air is blowing. Ayan. Ang hangin ay umiihip. Ang hangin ay umiihip. So, ang word ay air. Ayan. Pangalawa, ang gagamitin natin ay ang ant. Ant or tiyahin. So, gamitin natin siya sa sentence. My aunt is tall. Ang aking tiyahin ay matangkad. Ang aking tiyahin ay matangkad o ang aking tita ay matangkad. Ang word natin ay aunt. Ayan. So, ang susunod nating babasahin ay ang salitang alibay. Alibay. Ayan. Alibay. At ang pagkabasa niya ay ganito. A-L-I-B-A-Y. Alibay. Ito ang spelling, ito ang pagkabasa. Alibay. At ang ibig sabihin ay dahilan. Dahilan. Dahilan o nagdadahilan. Ngayon, gamitin natin ang alibay sa sentence. She ang ginagamit kapag babae. She is always making an alibi. So, ito ang word natin, alibi. Siya ay palaging gumagawa ng dahilan. She is always making an alibi. She is always making an alibi. So, yan yung ibig sabihin ng alibi na word. Dahilan. Ang pang-apat na word natin ay allow. Allow. Ayan. Ganito natin siya basahin. Allow. This is the word, allow. At ganito siya basahin. Allow. At ang ibig sabihin niya ay payagan o pagpayag. Payagan. Ayan. So, gagamitin natin ang allow sa sentence. My father won't allow me to go. Ayan. Ang word natin ay allow. So, ang aking papa ay ayaw akong payagan na sumama. My father won't allow me to go. My father won't allow me to go. Ayan. So, ang ibig sabihin ng allow ay payagan o pagpayag. So, 5 words lang ngayon. Ang pang-5 ay about.
Ito. Madalas ito ginagamit ng mga kabataan. About. At ganito natin siya basahin. About. 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 At ang ibig sabihin niyan ay patungkol or tungkol sa. Tungkol. Ay, malapit lang. Tungkol sa. Ayan. Ngayon, gagamitin natin ang about or about sa pangungusap or sa isang sentence. The theme is about love. Ayan. So, ang word natin ay about. Ang tema ay patungkol or tungkol sa pag-ibig. The theme. Theme is about love. The theme is about love. Binabasa natin ito bilang theme. Theme is about love. Ayan. So, ngayon, babasahin natin ulit ang 5 words na yan. The first word is air, na ang ibig sabihin ay hangin. Paano natin siya basahin? Air. E-Y-R. Air. Pangalawang word ay ant. Ant. At ang ibig sabihin ay tiyahin or tita. Pangatlo ay alibay. Alibay. Ang ibig sabihin ay dahilan o pagdadahilan. Pang-apat, allow. 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 Ang ibig sabihin ay payagan o pagpayag. Panglima is about. 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 Ang ibig sabihin ay tungkol sa o patungkol sa. So, ayan muna ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ang 5 word na yan. So, ang pa-assignment ko sa iyo, Hana, ay bawat word na to, number 1, 2, 3, 4, 5, ay gagawan mo ng sentence o ng pangungusap kahit na maikling pangungusap lang na magpapakita ng word na ito at ng kanyang kahulugan. Okay?